Focused above. Bible truths, real answers, eyes in Jesus. Ayan, salamat po sa Panginoon na tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral. At ngayon po ay nasa ikatlong teaching na po tayo ng ating God Series Teachings. At ang tatalakayin po natin ang isa sa pinakamalalim at pinaka-fundamental na katotohanan sa buong kasulatan. Ito po ay ang Trinidad. Sige po, samahan po ninyo ako at tayo po ay mag-umpisa sa maiksing panalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa pag-ibig po ninyo sa amin. Salamat po sa gift of life. Salamat Panginoon sa lahat ng blessings, sa lahat po ng pagsubok, sa lahat Panginoon na ibinibigay po ninyo sa amin. Alam po namin ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para po sa aming ikabubuti. At sa gabing ito Panginoon, sa araw na ito, patuloy po kami Panginoong lumalapit at dumudulog sa inyo Ama. Kami po Panginoon ay nagpapakumbaba, patawarin po ninyo sa aming mga kasalanan, linisin po ninyo kami sa aming mga karumihan Panginoon. Kung mayroon po kaming mga taong nasaktan, kung mayroon po kaming mga nagawang hindi po nakalulugod sa inyo Panginoon, patawarin po ninyo kami at kineclaim po namin yung pangako po ninyo sa 1 John chapter 1 verse 9 na kung kami po ay magpapahayag na aming mga kasalanan, ay kayo po ay tapat at banal na kami po patatawarin sa aming mga kasalanan at lilinisin sa aming mga karumihan. Ama, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang pag-aaral namin ito. Hawakan po ninyo aming mga puso at isipan nang sa gayon, O Diyos, ay maging bukas po kami sa katotohanan, maging receptive po kami sa inyong salita at nananampalataya po kami na may bagong revelation kayong ibibigay sa bawat isa sa amin ngayong araw na ito upang kami ay makalakad ayon sa liwanag ng inyong salita at makalakad ayon po sa inyong kalooban. Salamat O Diyos, ito pang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. Praise the Lord. Sabi ko nga po kanina, ito po yung isa po sa pinakamalalim at pinaka-fundamental na katotohanan po sa buong kasulatan. Hindi po ito minor doctrine. Ito po ay major. Ibig sabihin po, kapag ang simbahan na pinupuntahan mo ay hindi nagtuturo ng katotohanan ito, well, mag-isip-isip ka at pwede ka pang tumakbo palayo dyan sa kinaaaniban mo. Alam po ninyo, ang katotohanan po ng Trinidad ay hindi palamuti lamang ng theology na idinagdag po ng mga scholar. Hindi po ito philosophical idea na inimbento ng mga Council of Churches paglipas po ng maraming siglo. Ito po ay tungkol sa kung sino ang Diyos. Paulit-ulit ko pong sinasabi, Juan chapter 7 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong isinugo. Pansinin po natin kung paano inilarawan ng Panginoon Jesucristo ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang po simpleng mabuhay magpakailanman. Hindi rin ito basta pagtaka sa hatol. Ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ang iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na kanyang isinugo. Kung ang buhay na walang hanggan ay tungkol sa pagkilala sa Diyos, kailangan nating itanong ang isang napakahalagang tanong. Sino ang Diyos na dapat nating makilala? At ito po yung tinalakay natin nung nakaraan nating teaching patungkol po sa nag-iisang tunay na Diyos. At ngayong araw na ito ay tatalakayin po natin yung sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo chapter 28 verse 19. Sabi po dito, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa alam po ninyo, sa pasimula ng buhay Kristiyano, ito po yung sa bautismo. Ang isang mananampalataya po ay nais po ng Panginoong Hesus na makilala natin ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Pansinin po natin yung sinabi po dito sa talatang ito, hindi po sa mga pangalan kundi sa pangalan. Hindi ho sinabing sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at pangalan ng Espiritu Santo. Hindi ho ganun, hindi tatlong pangalan. Isang banal na pangalan, isang banal na pagkakakilanlan. Ang mga mananampalataya ay binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ipinakita ho ng Panginoong Hesukristo na ang katotohanan ito ay napakahalaga upang ituro ho niya ito sa pinakapundasyon ng pagiging disipulo. At bago po tayo magpatuloy, kailangan ho nating sabihin na ito na may pagpapakumbaba. Ang doktrina po ng Trinidad ay isang hiwaga o isa pong mystery o misteryo.
Pero hindi ho ito kontradiksyon, hindi ho ito kalituhan or confusion, kundi ito po isang hiwaga. Kapag ka sinabi ho nating misteryo or hiwaga, hindi ho ibig sabihin nito na hindi po ito makatwiran. Ang ibig sabihin po nito ay isang katotohanang inihayag ng Diyos, ngunit hindi ho natin kayang lubusang maunawaan gamit ang ating limitadong kaisipan. Kung kaya ho kasi nating ipaliwanag ng ganap ang mismong kalikasan ng Diyos, hindi na ho siya magiging walang hanggan. Kung kaya ho natin lubusang maabot ang isipan ho ng Diyos, hindi na ho siya magiging Diyos. Maaari natin siyang makilala ng totoo dahil ipinahayag niya ang kanyang sarili, ngunit hindi ho natin siya kayang lubusang maunawaan. Ito ang ibig sabihin ng isang hiwaga o misteryo. Ang Trinidad ay hindi pala isipan na kailangan ho nating lutasin. Ito po ay isang pagpapahayag na kailangan po nating tanggapin. Ngayon ho, bago ho natin pag-usapan ang tungkol sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kailangan ho muna nating ilatag yung isang napakahalagang pundasyon. Hindi ho natin maaaring pag-usapan ng Trinidad kung hindi ho muna natin magiging malinaw, kung hindi ho magiging malinaw sa ating mga isipan ang pangunahing katotohanan na paulit-ulit itong ipinahahayag ng Biblia. At ito po ang katotohanan iyon. Iisa lamang ang Diyos. Kung hindi natin matibay na mauunawan ang katotohanan ito, madali ho tayong magkakamali sa pagkaunawa sa Trinidad. At nais ko hong ulitin, iisa lamang ang Diyos. Hindi ho itinuturo ng Biblia na maraming mga Diyos. Hindi nito ipinapakita na may grupo ng mga Diyos na magkakalaban. Hindi ho nito pinapayagan na may ibang Diyos na kaagaw ang Diyos. Wala hong kaagaw ang Diyos. There is no rivalry sapagkat iisa lamang ang tunay na Diyos. Ito ho yung pundasyon ng pananampalataya ng bansang Israel. Sabi ho sa Deuteronomio chapter 6 verse 4, "Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon." Sa Hebreo po, ito po yung sinabi niyan Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ang pahayag ho na ito ay kilala ho bilang Shema. Ito ho yung pinakapuso ng pananampalataya ng mga Hudyo. Inuulit-ulit ho ito ng mga tapat na Hudyo araw-araw. Itinuturo ho ito ng mga magulang sa kanilang mga anak. Isinusulat ito sa kanilang mga pintuan at dinadala sa kanilang mga puso. Ang Panginoon ay iisa. Hindi isa lamang sa marami, iisa. At patuloy ho itong pinagtibay ni Isaias. Nang sabihin po niya sa Isaias chapter 43 verse 10, "Bago ako ay walang Diyos na inanyuhan, ni magkakaroon man pagkatapos ko." At isa pa hong talata sa aklat din po ng Isaias, "Ako ang Panginoon at wala nang iba. Maliban sa akin ay walang Diyos." Tandaan ho natin mga kapatid, ang Diyos ay walang kaagaw. Walang ibang maaaring makipagkompetensya sa Kanya. Walang pangalawang Diyos na kahati sa Kanyang trono. Siya lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Amen po? Siya ang Diyos na nagpakilala ng Kanyang sarili sa kasulatan. Siya ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Ang Diyos ng Biblia, Yahweh ang Kanyang pangalan. Siya ho ang may likha ng langit at lupa. Siya ang Diyos na tumutupad sa kanyang tipan at patuloy na nagpapakilala ng kanyang sarili sa kanyang bayan sa buong kasaysayan. At ang bagong tipan ho ay hindi kailanman tinalikuran ang katotohanan ito sa lumang tipan Patuloy ho natin kinikilala sa bagong tipan hanggang sa kapanahonan ngayon na iisa ang Diyos na buhay. Mababasa po natin sa unang Timoteo chapter 2 verse 5, "Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus." Tandaan ho natin mga kapatid, there is only one God. Ito ho yung pundasyon kung saan nakatayo ang lahat ng iba pang katotohanan sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At ngayon po na matibay po nating nailatag yung pundasyon na iisa lamang ang Diyos. At pag binasa po natin ang lumang tipan ng kasulatan, ay meron po akong nais ninyong makita.
May mga talata ho na tila nagbibigay sa atin ng mga pahiwatig na nagpapaisip sa atin ng mas malalim. Hindi ho nito sinusira ang katotohanang iisa ang Diyos, ngunit may mga pahayag na tila magbubukas ng mga tanong sa ating isip. Para bang may mga talata ho sa Biblia, sa Old Testament, na naglalagay ng isang uri ng tensyon o palaisipan sa loob ng pagkaisa ng Diyos. At dito ngayon natin sisimulang suriin ng ilan sa mga talatang iyon. At aakin hong panawagan, kung meron kayong ginagawa, maaari ho bang tumigil muna kayo at intindihin ho natin ang mga bagay na ito? Mag-umpisa ho tayo sa pinakasimula pa lamang ng Biblia, kung saan mababasa po natin yung ganitong pahayag sa aklat po ng Genesis chapter 1 verse 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Mapapansin ho ninyo dito ang mga ginamit hong mga salita. Lalangin natin o sa ating larawan. Ang tanong ho ngayon ay ito, kanino nagsasalita ang Diyos? Sino ho yung kausap ng Diyos? Alam ho ninyo, marami hong iba't ibang haka-haka at kuro-kuro patungkol dito. Bakit ho kaya ginamit yung salitang natin at atin? Pero pansinin ho ninyo yung susunod na talata. Sabi po sa talatang 27, at nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. Dito naman ho ay malinaw na iisang Diyos ang lumikha. Sa verse 26, plural na pananalita, may kausap po ang Diyos. Sa verse 27, iisa ang Diyos na kumilos. Ano ang ibig sabihin nito? At alam ho ninyo, may isa pa hong napaka-interesanting bagay na makikita ho natin sa first verse sa Biblia. Ano ho yung first verse sa Bible? Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Alam ho ninyo mga kapatid, yung salitang ginamit dito na Diyos, ito ho ay galing sa Hebreong salitang Elohim. Plural ang anyo ng salita pong Elohim, ngunit iisang Diyos ang kumikilos. Sa wikang Hebreo, ang singular po ng Elohim ay ang salitang El. Ang El ay nangangahulugang Diyos o makapangyarihang Diyos. Ito ho ang pinakasimpleng anyo ng salita. Sa katunayan ho marami hong pangalan sa Biblia na nagtatapos sa El. Tulad ho ng Daniel. Ibig sabihin nun, Daniel, God is my judge. Yung El po, yun ho ay patungkol sa Diyos, God Almighty. Israel, one who wrestles with God. Emmanuel, God is with us. Ang lahat ng mga pangalang ito ho ay nagmula sa salitang El na tumutukoy ho sa Diyos. Makikita rin ho natin yung paggamit ng El sa ilang talata sa Lumang Tipan. Halimbawa ho, Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat isang bata ang ipinanganak sa atin, isang anak na lalaki ang ibinigay sa atin, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kagilagilalas, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Alam ho ninyo yung salitang Makapangyarihang Diyos? Ito ho ay galing sa Hebreong salitang El Gibor, na literal ho nangangahulugang Mighty God. Makikita rin ho natin ang paggamit ng El sa aklat po ng mga awit, Kabanata 50, talata 1. Sabi po dito, ang makapangyarihang Diyos, sa makatuwid bagay ang Panginoon ay nagsalita, at tinawag ang lupa mula sa sikatan ng araw hanggang sa kalunuran niyaon. Alam ho ninyo, sa originalong Hebreo, ang talatahong ito nagsisimula sa El, Elohim, Yahweh. Tatlong pangalan ho ng Diyos na magkakasunod na ginamit. Kaya i-take note ho ninyo ang talatang ito. Awit chapter 50 verse 1. El, Elohim, Yahweh. At mula po sa mga ito, may makikita ho tayo kakaibang larawan sa wika ng Lumang Tipan. Tandaan ho natin. Meron hong El, yung singular na anyo para sa Diyos. Meron hong Elohim, plural na anyo ng salita, ngunit ginagamit para sa iisang Diyos. Plural ang anyo, ngunit iisang Diyos ang tinutukoy. Sige ho, magpatuloy ho tayo. Ako masyadong excited sa pag-share ho ng katotohanan ito. Pansinin din ho natin yung sinabi ho sa aklat ng Isaias. Nang si Isaias ho ay tawagin ng ating Panginoon. Sabi po sa Isaias chapter 6 verse 8,
At aking narinig ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang aking susuguin at sino ang paroroon para sa atin? Pansinin ho ninyo, meron hong kakaibang pahayag dito eh. Sino ang aking susuguin? Ang Diyos ho, iisang nagsasalita. Ngunit kasunod ho nito, sino ang paroroon para sa atin? Meron hong akin at meron hong atin. Muli ho, sino ho ang kausap ng Diyos dito? At may isa pa hong talata na talagang kapansin-pansin eh. Ito ho ay marami na hong nakakapansin ngayon at ito ho yung kwento sa Sodoma at Gomora. Mababasa ho natin sa aklat ng Genesis chapter 19 verse 24. Nang magkagayoy ang Panginoon ay nagpaulan sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula sa Panginoon na mula sa langit. Mapapansin ho ninyo dito yung kakaibang pagkakasulat ng talata. Sabi po doon, ang Panginoon sa lupa ay nagpaulan ng apoy mula sa Panginoon sa langit. Para bang may Yahweh na kumikilos sa lupa at Yahweh na nasa langit. Pansinin ho natin, ito ho ay mga tensyon na magbibigay ho sa atin ng katanungan. Ano ang ibig sabihin nito? Pero iisa ang Diyos, hindi ho ba? Iisa ang Diyos at ito ho ay buong tapang nating ipinapahayag at buong tapang ho nating tinuturo. Mababasa ho natin sa Biblia, sa salita ng Diyos, iisa lamang ang Diyos. Isa pa hong halimbawa, si Haring David. Siya po ay sumulat sa Awit chapter 110 verse 1. Sabi po dito, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa. Pansinin ho natin, ang Panginoon ay nagsasalita sa aking Panginoon. Dalawang persona ang tila nakikita sa loob ng parehong pagka-Diyos. Mahalagang tandaan ho natin ang talatang ito ay hindi ho nagpapaliwanag ng doktrina ng Trinidad. Wala pa ho tayong pinag-usapang Trinidad dito. Nagre-review pa lang ho tayo ng mga talata sa Old Testament. Ngunit ang mga talatang ito ay naglalagay ng isang uri ng tensyon sa ating pag-iisip. Para silang mga binhing itinanim sa lumang tipan, mga pahiwatig, mga senyales, mga talatang tila nagsasabing maaaring may higit pa sa pagkaisa ng Diyos kaysa sa una pong naiisip natin. Ang mga binhing iyon ay tuluyang lilinaw pagdating ho sa pagpapahayag ng Diyos sa bagong tipan. At alam ho ninyo, ang Diyos ho ay ang pagpapakilala ho niya ay progressive. Unti-unti ho, hindi ho nagpahayag ang Diyos patungkol sa kanyang sarili sa isang pangyayari lamang. Sa halip ho, unti-unti niya itong ipinakita sa paglipas ng panahon, sa pamamagitan ng mga henerasyon, sa pamamagitan ng mga propeta, at sa pamamagitan ng kasaysayan. Sa lumang tipan ho, nabasa ho natin kanina, nagtanim ho ito ng mga binhi at nakita ho natin na meron nga hong tensyon na nagbibigay ho sa atin ng katanungan na dapat hong malinawan. Pero ito ho ang magandang balita. Ang bagong tipan ho, nagbigay ho ng kaliwanagan. Nang dumating ang Panginoong Hesukristo, hindi ho siya nagpakilala ng ibang Diyos. Sa halip, ipinakita niya ng mas malinaw kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos. Alam ho ninyo, hindi ho ginamit ng Panginoong Hesus ang salitang Trinidad. Pero malinaw ho niyang ipinahayag na may tatlong magkakaibang persona na kumikilos sa loob ng iisang pagka-Diyos. Makikita ho natin ito ng malinaw sa kanyang bautismo Nang bautismohan ng ating Panginoon sa Mateo chapter 3 verses 16 to 17, sabi po dito, at nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, ang mga langit ay nangabuksan sa kanya, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati, at narito, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan. Pansinin ho natin, ang anak, ang ating Panginoong Hesukristo ay nasa tubig. Ang Espiritu, literally, bumababa. Nakikita ho ng naked eye, bumababa gaya ng isang kalapati. At ang Ama ay nagsasalita mula sa langit. Tatlong magkakaibang persona na kumikilos simultaneously sa isang pagkakataon.
Pagkaraan ho nito, maraming itinuro ang Panginoong Hesukristo tungkol sa ugnayan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa Juan chapter 14 verse 16, mababasa ho natin, "At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng iba pang mang-aaliw upang siya'y sumainyo magpakailanman." Dito ho makikita natin na ang Panginoong Hesukristo ay mananalangin sa Ama. At ang Ama naman magpapadala ng Espiritu Santo. Tatlong persona, iisa ang layunin. Malinaw din yung itinuturo ng kasulatan na ang bawat isa sa mga personang ito ay tunay na Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Gayunman, iisa lamang ang Diyos. Ang tanong ho ngayon eto paano natin i-harmonize ang mga katuroan na ito na iisa ang Diyos? Tapos may mga tensyon sa lumang tipan na nagpapahiwatig na parang may kakaiba sa pagkaisa ng Diyos at ngayon naman ay ang katuruan ng ating Panginoong Hesus patungkol sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Nakikita ho ba ninyo mga kapatid? Napakalinaw ng prinsipyo na ito at itong prinsipyo na to yung tinatawag nating Trinidad. Sa puntong ito, maaaring may isang tanong na pumasok sa isip ng ilan. Kung ganito ang ipinapakita ng Biblia tungkol sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, bakit wala tayong makikitang salitang Trinity sa Biblia? Totoo ho na walang salitang Trinity at hindi ho ito literal na ginamit sa kasulatan. Ngunit ang katotohanan ng inilalarawan ng salitang ito ay malinaw na matatagpuan sa Biblia. Ang salitang Trinity ho ay nagmula ho sa salitang Latin na Trinitas, na nangangahulugang tatlo sa pagkakaisa o tatlong nasa isang pagkadiyos. Ang unang kilalang Kristiyanong manunulat na gumamit ng terminong ito po ay si Tertullian noon pong ikalawang siglo. Ginamit ho niya ang salitang ito upang ilarawan ang katotohanan ng ipinapakita ng Biblia na ang Diyos ay isang pagkadiyos ngunit may tatlong persona. At pagkalipas ho ng panahon, nagkaroon ng mga maling katuruan tungkol sa kalikasan ng Diyos. May mga nagsasabi na si Jesus ay hindi tunay na Diyos at may iba namang nagsasabi na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay isang persona lamang na nagpapalit-palit ng anyo o yung tinatawag pa nating modalism. Ang Ama daw ho, siya rin ang Anak at siya rin ho ang Espiritu Santo. Dahil ho dito, kinakailangan ho ng mga unang leader ng simbahan, ng church, na linawin at ipagtanggol ang tinuturo ng Biblia. Kaya ho nung AD 325 sa Council of Nicaea, malino na ipinahayag ng Iglesia na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos. Hindi ho nilikhang nilalang at kapantay ng Ama sa pagka-Diyos. Pagkatapos ho nito, nagkaroon pa ho ng Council of Constantinople noong AD 381 na kung saan higit pong nilinaw ng Espiritu Santo ay tunay din Diyos kasama ng Anak at ng Ama at ng Anak. Hindi ho nila inimbento ang doktrina ng Trinidad. Sa halip ho, pinagtibay nila ang katotohanang matagal nang ipinakita ng kasulatan. Ang salitang Trinidad ay isang paraan lamang upang buuin, to describe sa isang termino ang kabuuang turo ng Biblia tungkol sa Diyos. Ano nga ho ba ang ibig sabihin ng Trinidad? Ang Trinidad ay nangangahulugan na may isang Diyos lamang, isang banal na kalikasan o isang divine being. Ngunit sa loob ng iisang divine being na ito ay may tatlong magkakaibang persona, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang bawat persona ay ganap at lubos na Diyos. Hindi ho ito nangangahulugan na ang Ama ay 1/3 lamang ng Diyos, na ang Anak at ang Espiritu Santo ay 1/3 lang din ng pagka-Diyos. Kung ganun ho ang kahulugan, magkakaroon ho tayo ng tatlong bahagi na kapag pinagsama-sama ay binubuo ng Diyos. Pero hindi ho ganun ang tinuturo ng Biblia. Ang Ama ay ganap na Diyos, ang Anak ay ganap na Diyos, ang Espiritu Santo ay ganap ng Diyos, hindi sila bahagi lamang ng Diyos. Hindi sila tatlong piraso ng Diyos. Hindi rin sila tatlong magkakaibang Diyos. Iisang Diyos lamang. Ngunit sa loob ng iisang pagka-Diyos na ito ay may tatlong persona na magkakaiba, ngunit ganap na nagkakaisa sa kalikasan, kapangyarihan, at sa kaluwalhatian. Mahalaga rin hong tandaan natin ang persona ng Trinidad ay hindi ho nagiging isa't isa. Sinabi ko ho kanina, ang Ama ay hindi ang Anak, ang Anak ay hindi ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ay hindi ang Ama. Ito ho yung tinatawag na modalism at hindi ho ito ang tinuturo ng Biblia. Magkakaibang persona, ngunit iisang pagka-Diyos. Sa madaling salita, ang Trinidad po, iisang Diyos, tatlong persona,
bawat isa ay ganap na Diyos. Ito ang doktrina ng Trinidad ayon sa kabuuang pahayag ng Trinidad. At sa puntong pong ito ay nais ko pong pag-aralan at i-discuss po sa inyo yung iba't iba hong mga pagsasalarawan ng iba't ibang mga tao patungkol po sa Trinidad. Dahil ang Trinidad ay isang malalim na katotohanan tungkol sa kalikasan ng Diyos, marami hong Bible teachers ang nangangaral at gumagamit ng mga ilustrasyon upang subukang gawing mas madaling maunawa ng konseptong ito. Halimbawa ho, meron hong mga taong nagsasabing ang Trinidad daw ho ay tubig na nagiging yelo, liquid at vapor o singaw. May iba naman nagsasabi na parang itlog. Meron hong balat, merong puti at meron hong egg yolk. Meron naman hong gumagamit ng halimbawa ng araw, sapagkat ang araw ho ay particle, ito ho ay light at ito po ay heat. Ang iba naman ay nagsasabi na parang basketball team. Okay, isang team na tinatawag na Diyos na may iba't ibang mga mga member. O kaya ho, yung iba ho sinasabi, ang Trinidad ay parang mag-asawa. Ang asawang lalaki, asawang babae, nang sila ay naging mag-asawa, sila ay naging isa. Na ang mga ilustrasyon pong ito ay karaniwang ibinibigay ng